Okay, good afternoon. Good afternoon po sa ating lahat ng mga taga-subaybay. Ako po si Doc Edward. Makakasama niyo po uli ako sa ating HEAL Podcast. Ang ibig sabihin ng ating HEAL Podcast, H stands for Health, Education, and Awareness for Life. So, isa pong napakagandang topic yung ating mga i-discuss uli ngayon in connection sa buwan ng mga puso na tungkol din po sa pag-iingat or pag-aalaga ng ating puso. So, okay na ba tayo sa ating live? So, yan po. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa atin at sumusuporta sa ating ganitong programa. So, by the way, bakit nga ba napakahalaga na alagaan natin yung ating puso? Nakasulat po kasi sa Biblia, uh, ang sabi doon, ingatan talaga natin yung ating puso kasi diyan dumadalo yung buhay. So, iisa lang kasi 'di ba yung ating buhay, pinahirap pa sa atin ng Panginoon. So, kailangan talaga pag-igihan natin yung ating mga pag-aalaga, yung pag-iingat, yung pagkain, yung lifestyle, yung mga puyat na yan, iwasan na natin yan kasi mahirap, mahirap. Alam nyo ba sa Philippine Heart Center, nakalagay dun kapag ikaw ay na heart attack, mahigit 1 million pesos ang gagastusin mo sa hospital. O kapag ikaw naman ay na-stroke, ay 1.5 lampas. O, di ba? Sobrang mahal ang magkasakit ngayon. Sabi nga sa sa patalastas, bawal magkasakit. Ngayong panahon ng krisis, bawal magkasakit. So, napaka-importante po na pahalagahan natin ang ganitong mga pag-uusap kasi makakakuha po tayo ng mga libre, practical, mga simple na mga health tips o health education, health awareness na makakatulong mismo sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Kasi mahirap talaga. Naranasan po namin nung ang asawa ko ay na-hospitalize, nung nakunan siya. Grabe, ang hirap sa pagkain lang doon, sa gastos sa pagstay doon, hindi talaga at ease. Oo. Lalo na kung at inatake sa puso ang mahal niyo sa buhay. Siyempre, yung magbabantay, di ba? Maaabala yung mga trabaho, mahirap. Sobrang hirap. At kapag 50-50 pa yung buhay, lalo na. Delikado kasi puso yan. Pag pinag-usapan natin ng puso, yan ay isa sa pinaka-delikado. Mapanganib na sakit ang sakit na puso. Sakit sa puso. So, alamin natin, pag-aralan natin, ano ba ang mga dapat na gagawin natin kapag tayo ay meron ng high blood or hypertension o kaya naman tayo ay nagkakaroon na ng mataas na kolesterol. O pag-uusapan natin, may mga questions po ang ating mga taga-subaybay, yung mga commonly asked questions. Pag-aaralan natin, sasagutin natin yan para mas maging malinawan tayo kung ano yung mga dapat natin pwedeng magawa kahit na tayo ay may mga iniinda na. O, kasi pwede pa bang ma-reverse yan? Kasi may iba nagsasabi, di ba? Lifetime na yan, iinom. So, alamin natin yan, yung mga ganyan mga questions. So, ngayon, siguro simulan na natin sagutin kung ano ba yung mga pinaka-common na questions. Doc, kagaya nito. Ito po, una. Doc, bakit kahit uminom na ako ng gamot, mataas pa rin ang blood pressure ko? Ayan, napakagandang tanong. Unang tanong yan ha. Mataas pa rin ang blood pressure kahit umiinom ng gamot. Alam nyo po ba? Kasi ganito yun. Maraming tao inaasa doon sa capsule, sa kanilang gamot, yung pag-ayos ng kanilang pangangatawan. Hindi po ganun ang pagiging healthy ha. Kapag gusto natin maging healthy, kailangan pakikialaman natin yung ating kinakain, number 1. Yung ating iniinom, number 2. Everyday, yan po ang dalawang bagay na ginagawa natin. Siyempre, hindi tayo mabubuhay. Hindi lulubog ang araw na hindi tayo kakain, di ba? At iinom. So, napaka-importante yung kinakain natin, alam natin. Kasi kung makolesterol yan, maalat yan, mamantika, prinito, o kaya mga gata, lalo na sa gabi or mahirap matunaw, complex or complicated ang pinagdaanan na proseso, o kaya mga karne.
sobrang hirap po niyan matunaw sa gabi. Lalo na kapag kinain nyo ng late, alas 7, alas 8 ng gabi, ang hirap na po niyan. Pag paulit-ulit po yan, sa una, wala po pong epekto yan. 5 years, 10 years na ginagawa nyo, late dinner, tapos may mga protein or hard to digest. Mga protein na po, hard to digest yan. Karne, isda, itlog, any animal products, mahirap po yan. Mga makolesterol din po yan. Pag sa gabi nyo po patuloy na ginagawa niyan, let's say for 20 years, 30 years, 40 years, ayan, mapansin nyo po, pag nag-edad ng 30, 35, 40s, yan, sila po yung nagkakaroon ng hypertension, high blood. Bakit? Kasi doon po yan nagsisimula sa everyday na kinakain. Every meal na kinakain, iniinom, soft drinks, so magiging malapot yan, maraming sugar yan, di ba? So, yung maaalat, mamantika, yung mga tinatawag na deep fry, di ba? Ang sasarap naman talaga niyan. Walang ano, hindi natin maikakaila, masarap talaga. Pero, anong sabi? Hindi natin dapat iasa doon sa pill or sa gamot o sa mga maintenance. Kasi kapag doon natin inasa yan, talagang tataas pa rin yung blood pressure mo. Umiinom ka nga ng gamot pero hindi ka nag-exercise. Kulang ka sa clean water or pure water. Soft drinks ang iniinom mo, gatas or milk tea ang iniinom mo. Ang tataas ng fats niyan. Di ba? Tapos iaasa mo dun sa maintenance mo na syempre ang liit lang naman nun, di ba? Maliit. Ang ginagawa ng maintenance, pinapalabnaw lang yung dugo mo. Okay? Pinapalabnaw. Hindi naman talaga ina-ascertain or ina-address yung root cause. Kaya ang mangyayari, hindi talaga gagaling. Di ba? Mataas pa rin yung blood pressure kahit na nagiinom ng gamot. Next naman, posible bang gumaling ang high blood or maintenance na ba talaga ito habang buhay? Yun, magandang tanong din po. Posible bang gumaling ang high blood o maintenance na talaga to habang buhay? Ang sagot ko po dyan, posible pa pong ma-reverse natin ang hypertension. Bakit? Kaya lang po nagiging malapot yung dugo o kaya kumikipot yung daluyan, yung ugat, yung mga blood vessel. It's because nga sa mga maling pinapasok. Iniinom, kinakain, at saka yung motion, galaw-galaw. Kapag wala tayong movement, kulang tayo sa pagpapaaraw, sa fresh air, tapos ang kinakain pa natin mga makolesterol, mamantika, hindi pa tayo nag-exercise, stress pa, puyat pa, ayan. Sigurado yun. Sigurado po yun. Ang mangyayari niyan, hindi talaga tayo makakaalis dyan sa maintenance nyo. Pero kung ang lifestyle nyo baguhin nyo, ang diet nyo baguhin nyo, pwede pa po yan ma-reverse. Okay? Ulitin ko, pag ang diet, ang lifestyle binago, anong mga lifestyle ang sinasabi mo, Dok? Exercise, pag-inom ng tubig, magpapawis, magpaaraw, matulog ng tamang oras, before 9 or alas 9, dapat tulog na tayo kasi dyan nagre-repair yung ating immune system, 9 to 11 p.m. So, mahalaga po yung mga bagay na ito. Huwag nating iasa lang talaga sa gamot. Okay? Ulitin ko, reversible po yan. Reversible po yan. Basta may gagawin din tayong bago. O, i-correct na natin yung mga mali nating gawi, mali nating kinakain, more on gulay, kumain, more on salad, more on prutas, beans, seeds, nuts. Yung mga protina kasi na galing sa animal products, high in saturated fats. Pero yung mga beans, seeds, nuts, yan po ay healthy fats. Okay? So, ang next naman na tanong, ano talaga ang mas delikado? High blood o high cholesterol? Kung sasagutin ko yan, pareho naman talaga sila, delikado. Pero kung ano yung mas delikado, high blood po. High hypertension. Hypertension po ang mas delikado. Bakit? Kapag may hypertension ka na, hypertension, ang nangyayari po niyan, yung puso mo, nahihirapan siya mag-pump. Kasi, ano siya pagod na siya sa sobrang taas. Pag mataas kasi ang pressure mo, ibig sabihin, yung heart mo, nag-overwork siya. Kaya mataas ang pressure mo. Oo. Tapos, another thing is, paano kung mahina or brittle na yung mga blood vessel or ugat mo? 'Di ba? Pwedeng may pumutok, hindi lang sa heart, pwedeng sa brain. Stroke ang tawag doon. So, napaka-importante na alamin talaga natin yung mga kinakain natin, ginagawa natin. At saka,
yung mga gawi natin, yung puyat, yung stress, yung palaging nasa harap ng gadget, nakaupo, yung sedentary lifestyle, iwasan natin yun. Kung pwede after 30 minutes or 1 hour tumayo, maglakad-lakad, mag-stretching. Hindi pwedeng straight 8 to 12, tapos 1 to 5 straight na nakaupo ka. Pwede tayo talagang humina, maging sluggish, mabagal yung circulation, blood circulation. Kaya tapos ang kinakain pa mga fast foods, mga processed foods, tapos ang drinks pa, soft drinks, milk tea, ano pa, Coke float or kung ano mga masarap. Pag ganyan, sugary, o kaya mga maalat, o kaya naman mga carbonated drinks, o kaya mga mataas ang saturated fats, nako, magbabara talaga yan. Okay? So, hypertension mas delikado po. Kasi kung sa mataas ang cholesterol, okay pa siya. Pwede kasing mataas ang cholesterol mo pero wala pang hypertension. Okay? Pwede mangyari yon. Pero diyan nagsisimula sa high cholesterol, tapos pag pinabayaan mo yan, hindi mo binantay yung pagkain mo, lifestyle mo, mga ginagawa mo, mangyayari, tataas na yung blood pressure. Pag tumaas ang blood pressure ng in a long term, yun, pwedeng umabot sa heart attack, stroke, heart failure, etc. Okay? Next naman, kung normal ang BP ko ngayon, ibig sabihin ba safe na ako sa heart attack? Ayan. Dapat po nating intindihin na kailangan natin maunawaan na hindi lang po basihan na ang BP natin normal, safe na tayo sa heart attack. Okay? Hindi po yan ang basihan na safe na tayo, na hindi tayo atakehin sa puso. Marami po ngayon ang inaatake sa puso dahil sa stress. Oo, dahil sa sobrang pagod, sa sobrang trabaho, overwork, sobrang sipag. Okay? Pag kulang ka sa tubig, kulang ka pa sa mga magnesium, potassium, sa mga alkaline minerals na to or mga elements. Kapag kulang ka sa mga magnesium, potassium, electrolytes din po ang tawag nito. Potassium, magnesium, calcium, sodium, yan po ay pwedeng humina yung contraction and relaxation ng heart muscle, pati ng mga blood vessels. Kasi kaya nagkakaroon ng contraction or paggalaw, parang peristalsis. Alam niyo yung peristalsis, wave-like na paggalaw. Pinupush kasi ng blood vessel or ugat natin yung dugo. Ipupush niya, tapos ma-relax, push, relax, para maitulak niya forward. So, without this, kapag walang calcium, magnesium, potassium, sodium, kapag kulang, hindi nasa tamang balanse, pwede tayong mahirapan. Kaya nga nagkakaroon ng pulikat, di ba? Because of lack of magnesium, potassium, mga ganun, electrolytes. So, napaka-importante, wag nating isipin na 120/80 naman yung BP ko, safe na ako sa heart attack. No. Kapag palagi kang puyat, kahit pa 120 or sabi natin 110/70 yung BP mo. Kapag palagi kang stress, puyat, overwork, poor ang diet, lack of exercise, wala kang pagpapawis or pagpapaaraw, kulang ka sa tubig, ayan, tapos poor ang diet, yan po, pwede ka pa rin pong atakihin sa puso anytime. Okay? Kasi ang heart napapagod din po yan. Kailangan ng tamang rest. Okay? Next naman po is, bakit may mga taong bigla na lang inaatake sa puso kahit mukhang healthy? Ayan. Marami po yan na nangyayari ngayon. Maraming tao ngayon na mukhang healthy. Medyo, medyo chubby, straight body. Akala mo, namumula-mula yung kanilang pisngi. Akala mo okay. Pero deep inside, minsan kasi ang heart attack, sinasabi nga ang hypertension, silent killer. Silent killer. Anytime. Minsan, halimbawa ngayon, wala ka pa namang tinatawag na high blood pressure or hypertension. Tapos biglang nailagay ka sa situation na very stressful. Binibit mo yung deadlines. Tapos let's say nakaranas ka ng very matinding karanasan, let's say na namatayan ka ng mahal mo sa buhay. Dati okay naman yung BP mo, dati nakakatulog ka ng maayos, tapos biglang hindi ka na nakatulog ng maayos. Tapos pero
outwardly or sa panlabas, okay ka naman kahit di ka nakakatulog ng maayos. Pero hindi ibig sabihin na okay sa loob, hindi. Oo. May mga tao na kahit okay yung BP nila, pero kapag may mga bagay na nalagay sila sa kakaibang sitwasyon, let's say na stress, yun nga sinasabi ko, o kaya napakain sila ng stress eating, di ba? Kasi yung stress talaga, maghahanap ka ng sodium, ng maalat, eh bigla kang napakain o kaya na-overeat ka kasi stress eating nga, eh paano yun? Pwedeng atakihin ka, lalo na sa gabi. Mas delikado po. Mas delikado sa gabi at sa madaling araw yung atake sa puso. Okay, so hindi po basehan yung BP lang para safe ka na. Kung let's say normal yung BP mo, para safe ka na dun sa heart attack. Anyone pwede po atakin sa puso. Actually, dyan sa Batangas, may mga bata dyan na murang edad. Pwedeng 9 years old, inatake sa puso. O, pwedeng na-stroke. O, may mga ganun pong istorya dyan. Kasi nga, mahilig sa taba ng baboy, karne. So, ingat-ingat pa rin talaga tayo. Kahit na bata pa or normal pa ang BP. Kasi hindi natin alam, pwedeng tamaan kahit sino. Okay? So, ingatan natin, piliin natin yung kinakain, yung lifestyle natin, at wag over. Lahat yan. Iwasan ng overeating, iwasan ng overwork, ano pa, yung lahat ng excess, lahat ng sobra, hindi po maganda. Okay? Next. Doc, totoo bang stress ang number one silent killer ng puso? Ang number one silent killer ng puso is inflammation. Inflammation. Pero itong stress, humahabol din po yan. Sumusunod din po yan dyan sa yapak ng inflammation. Kasi pag sinabing inflammation, mayroong nakapasok na toxins or invader, either virus, bacteria, parasite, anything na nakaka-harm, nakakasira, o kaya nagkukos ng injury. Yan po ang inflammation, namamaga. Ang inflammation is para bagang rescue team yan. O, kapag may sugat ka, namamaga kasi nire-repair. Sa katawan natin, kapag may heart disease, may heart problem, cardiovascular issues, tayo po ay nagkakaroon ng inflammation sa loob. Yung mga cholesterol, pwedeng yun ang nag-cause ng inflammation. Yung mataas na blood fat o kaya triglycerides and mga sobrang alat or mga chemicals, mga pollution, usok ng sigarilyo, sugar, etc. Yun ang nagkukos ng inflammation. Pero itong stress, isa rin po ito sa silensyo. Totoo yun. Silent killer. Silent killer po yan. Kasi akala mo, okay ka. Akala mo, okay. Kaya-kaya mo. Parang, okay lang. Pag kinumusta, kumusta? Okay lang. Tapos kinabukasan, parang routine lang. Yung balik ka lang sa trabaho. Pero may mga cases na ganun. Kulang yung tulog, tapos balik lang sa trabaho, o kaya naman maayos din yung tulog, pero dahil nga sobrang sobrang mamantika, makolesterol yung mga kinakain, lalo pa sa gabi, ang nangyayari po, tapos na stress, may mga deadlines na inahabol, ay, yun, delikado po yun. Kaya lalo na pag dyan sa Metro Manila or sa mga cities na kung saan nagkakaroon ng mga traffic, oo, tapos let's say napaaway pa, di ba? Mga road rage, na tinatawag, or kahit sa kapitbahay, di ba? Kapag ganun, delikado po yun. Okay? Lalo na kapag may history, family history po kayo, tapos na-stress pa, delikado po yun. So, silent killer po yan. Totoo yun. Yung stress, pwede pong makonsider din natin talaga na silent killer ng puso. Okay? Okay. Next. Ano ang mas masama sa puso? Asukal o mantika? Napakagandang tanong. Ano daw ang mas masama sa puso? Asukal or mantika? Actually, sa mga nabasa ko, ang sugar talaga ang delikado. Mas delikado. Alam nyo ba, ang sugar, mas matindi pa ang toxins niyan kaysa sa karne. Bakit? Kasi kapag, kung i-illustrate ko yan ha, ang too much sugar sa dugo, parang mga bubog yan, parang mga broken glasses na pwedeng mag-cause ng bleeding internally. Kasi nagkikrystallize din po yan.
nagki-crystallize. So, pwedeng masugat po yung internal, yung loob ng ating ugat, and anytime pwedeng may hemorrhage or bleeding, pagdurugo na hindi mo napansin. Oo. So, pwede po yan mag-cause ng heart failure. Pwede po mag-cause ng kung ano-ano mga ah, kakaibang pakiramdam. Minsan, sa brain, pag sa brain pa yan nangyari, delikado talaga yun. Hemorrhagic na, na stroke, delikado po yun. So, ang sagot ko po dyan yung asukal. Asukal. Pero alam nyo, base din sa mga pag-aaral ngayon, ang mga seed oils, yung mga vegetable oil o kaya yung sunflower oil, ano pa, soybean oil, corn oil, yan po ang tinatawag na seed oil. Kung bakit ito ang mga lumalabas ngayon sa latest na research na delikado rin sila, it's because itong mga seed oil, madali po silang mag-oxidize. Madaling mag-oxidize. Anong ibig sabihin ng oxidation? Para siyang kung sa bakal, kinakalawang. Oxidation yun. So, rurupok yung loob ng katawan natin, yung mga ugat, yung mga buto, or kung ano pa mang parts ng mga organs ng katawan. So, kapag tayo ay mahilig sa mga processed foods, grocery foods, tapos hindi niyo tinitingnan yung mga labels, mga instant noodles, instant foods, may nakalagay na mga oil, kung ano-anong oil, yan po ay delikado rin. Okay? Pero ang sugar talaga, yun po ang pinaka or mas delikado kaysa dito sa mantika. Okay? Pero pareho po 'yan, masama talaga. Only that itong nabasa ko, itong sugar, kahit daw yung karne talo pa niya. Talo pa yung karne na talo ng sugar yung karne. So sa poison or sa effect, sa harm na ginagawa niya sa ating katawan. Okay? Sige, next naman tayo. Kapag may lahi kami ng sakit sa puso, may magagawa pa ba ako? Yes, of course, meron pa. Marami pong may sakit sa puso na sa family history nila na pinag-aralan nila yung lifestyle na tamang pagkain, yung mga dapat gawin, dapat i-correct. So, yung mga nag-aral at binago, ikinorek yung mga maling habits ng kanilang magulang, mga lolo at lola, mga ninuno, yun po ay humaba ang buhay. Oo, humaba ang buhay. Kasi marami sa mga inaatake sa puso, kain ng kain. Marami sa kanila, hindi rin nakakapag-exercise, hindi pinapawisan. So ano nangyayari? Ang nangyayari po is bumabagal yung sirkulasyon. Kapag mabagal ang sirkulasyon, pwedeng lumapot yan. Imagine niyo yung kanal. Kapag ang kanal, mabagal ang flow or ang daloy, pag tagal-tagal yan, makita mo, medyo may mga tumitigas na dyan na dumi. Umiitim na actually. Pero pag nakita mo yung mga subway, sa gilid may mga mabilis na agos, natatangay niyan yung mga dumi. Anong ibig sabihin ko? Kapag nag-exercise, bumibilis ang sirkulasyon. Kapag tayo nag-steam bath, bumibilis din ang sirkulasyon. Yung blood circulation na tinatawag. Kapag tayo nagpapainit sa araw, ano nangyayari? Na-energize tayo, na-electrify yung ating system. Oo. So kapag tayo nagdi-deep breathing, ganun din po. Binibigyan tayo ng energy. Yung oxygen na yan, nakakapagbigay ng energy, parang battery yan, nakaka-recharge yan. Lalo na sa mga tabi ng dagat. Kasi ionized po ang gas dyan. Ionized na. Ibig sabihin, may charge, may energy. So, doon sa mga ilalim ng puno, kahit nga ang paghawak doon sa puno, tapos maraming dahon yan, maraming concentration ng oxygen. Kaya may mga research na forest bathing ang tawag doon. Kapag ikaw may sakit tapos nagstay ka sa forest for let's say 1 week or how many days, mas marami ang concentration ng oxygen na ma-absorb mo. Kahit anong sakit, hindi lang sakit sa puso, kahit cancer, kahit diabetes, whatever. Kapag nag-forest bathing, may tinatawag din na hyperbaric chamber, oxygen, yung hyperbaric oxygen chamber. Ito naman ay yung sobrang taas ng concentration ng oxygen. Papasok ka sa isang parang
equipment or machine or parang tent lang siya. So para ma-inhale mo maraming oxygen. So isa rin 'yun. So may magagawa tayo kahit pa may sakit tayo sa puso, may lahi, may ano tayo, may mga weak genes about sa heart o kaya sa ating hypertension, pwede po 'yan mabago. Okay? May magagawa pa tayo kasi pwede naman tayo mag-exercise. Pwede naman tayo kumain ng mga healthy foods. More on gulay, salad, mga berries, mataas sa antioxidants, 'di ba? Tapos olive oil instead na yung mga saturated fats o mga seed oils, avocado o kaya yung olive oil o kaya yung virgin coconut oil. Yun yung mga simpleng pwede nating ihalo sa ating pagkain o i-take natin bago tayo kumain kasi ito yung maglilinis ng ating sistema. Again, ulitin ko, it depends upon your lifestyle and your diet kung mare-reverse ba or mananatili ka dyan sa pagkakasakit sa puso or sa lahi ng mga may sakit sa puso. Sige, next tayo. Normal ba ang palpitations o sign na ito ng malalang sakit sa puso? Yes, sign na po yan. Pwede po ang palpitation maging sign na nagkakaroon ka na ng problema sa puso. Actually, ang terminology namin dyan is arrhythmia. Ang arrhythmia, di ba, from the word rhythm, yung rhythmic action ng yung puso. Ang tunog kasi ng puso niyan ay labdab, labdab, labdab. Parang ganun yun. Pag nagkaroon ng iba ang, kasi makikita yan sa ECG, parang ano lang siya, parang normal na ano, yung wave. Pero pag irregular, minsan sobrang tagal tapos bilis naman. Pag ganun, tapos sobrang arrhythmia ang tawag doon, irregular ang heartbeat. O kaya naman, mabilis ang tibok or palpitations naman ang tawag doon. Kapag nasobrahan tayo sa kape, kapag tayo nasobrahan sa kape or sa mga stimulants, hindi lang kape, soft drinks, may caffeine din po yan. Yung mga sigarilyo, stimulant din po yan. Yung alak, stimulant din po yan. Yung chocolate, nahihirapan din po yung ating heart. Okay? Nahihirapan. Bakit? Kasi yung pamparelax dyan is magnesium. Kasi itong mga stimulants, ang laman ng stimulants, pangpahay. Inaantok ka na, di ba? Inaantok ka na, gusto mo pa magtrabaho, iinom ka ng kape. Iinom ka ng mga stimulants. Pag inom mo niyan, energy drink, let's say for example, may mga nababalita na ganyan. Mga nagda-drive, long drive, panggabi na drive, yung mga tracking, di ba? Uminom ng energy drink, namatay. Di ba? Bakit? Una, hindi naman agad sila namatay. May mga palpitations na silang nararamdaman. So, binabaliwala lang nila yun eh. So, ano nangyayari? Pag binaliwala yung mga ganong irregularities, palpitations, yan po, papunta yan doon. Warning na po yan ng ating katawan. Sumisigaw na siya na napapagod na ako. Napapagod na ako. May something wrong sa ginagawa mo. Yan yung sinasabi ng puso mo. Dapat baguhin mo na. Kasi, bakit naging mabilis ang tibok? Ibig sabihin, may something na, kumbaga siyempre, kahit sino, bibilis or magugulat kapag ginulat mo. Ibig sabihin, may nag-trigger o may nag-irritate doon sa loob ng puso mo. Either it's a substance, a certain substance, o kaya naman anything, stress, may mga triggers, okay? So, kailangan natin na maintindihan na pwedeng maging sign ang palpitations na ikaw ay may sakit sa puso. Okay? Sige, next. Bakit mas bata na ngayon ang nagkaka-heart attack? Ayan, magandang tanong. Yun, nabanggit ko kanina, di ba? Sa Batangas, may mga na heart attack, na stroke, 9 years old. Napakabata, di ba? Bakit ganun? Alam nyo ba, bakit pabata ng pabata? Kasi nga, yung mga kinakain ng mga bata ngayon, halos hindi na real food. Processed foods. May mga ang mga kinakain nila, may mga ingredients doon na hindi mo nga mahirapan ka nga magbasa. Kasi yung mga ingredients na yun, mga chemicals, mga preservatives. So, kapag yun ang pinapasok, more chemically processed foods o kaya chemically laden foods, mga colorful, attractive, pero matindi ang pagkaproseso.
nawala na yung fiber, nawala na yung antioxidants, wala na yung mga phytochemicals, wala na yan actually dyan sa mga grocery foods. Kapag pinak na nila yon, mapapansin mo 6 months, 1 year, buhay pa yung pagkain, kumbaga okay pa. Bakit? It's because of the presence of preservatives. Di ba? Ang daming mga preservatives, coloring, flavorings, at kung ano-anong pampasarap. Enhancers, food enhancers, di ba? Pangalawa, uso ngayon yung gadgets. At hindi lang naglalaro, puyatan pa. Di ba? Pag naglalaro, nag-online games, nakaupo. So kulang, sluggish or mabagal ang sirkulasyon ng dugo. Pag naka-stay pa or nandyan lang sa loob ng kwarto, naka-aircon o kaya sabihin natin hindi naman naka-aircon pero kulang ang fresh air, kulob ang kwarto. Mapansin niyo yan sa mga computer shop, sa mga kung dun sa mga public na computer shop, ang init. 'Di ba? Sobrang init kasi kulob at ang daming tao. It's because ang taas ng carbon dioxide doon. Kapag doon din, nasa kwarto ka lang, naglalaro, processed foods pa yung kinakain, ang iniinom soft drinks, kung ano-ano pang mga usong masasarap na pagkain, ice cream, malamig. Pahirap po yan. Iinitin yung ng brain mo. Mauubos ang brain energy para lang sa pagpainit ng pagkain. So, kaya pabata ng pabata, it's because yung mga kinakain nga, yung mga lifestyle. O hindi na nakakapagpa-araw kasi puyat nga. Gigising ng alas 9 or alas 10, minsan alas 12 pa. So, sa tanghaling tapat, ayaw na magpainit. Maglalagay pa yan ng sunblock. Di ba? Pag maglalagay ng sunblock, magpapayong pa yan. So wala nang vitamin D. Ang vitamin D nagpapalakas ng immune system, nagpapalakas ng buto, nagpapalakas ng blood circulation, nagpapaganda ng ating tulog. So ang daming benefits niyan. Pero kapag ganun, nasanay yung bata sa mga processed foods, walang exercise, prinito, mamantika, late ang dinner, nakaupo lang, ano pa, mga maraming stimulants, maraming blue lights, o yung gadget, screen time, matagal, sobra-sobra sa screen time, hindi nakakapag-grounding, ayan, hindi nakakapagtaka pag ganyan, kahit bata, pwedeng tamaan ng hypertension or heart attack. Kasi nga, kung ano yung pinasok sa katawan, kung ano yung ginawa sa katawan ng paulit-ulit, may memory po yung ating mga cells, yung ating organs. Ganun ang magiging respond din yan, magiging response ng ating katawan. You are what you eat, may kasabihan. Okay, next. Sige, next po tayo. Next question. Ano yung mga warning signs ng heart attack na madalas binabaliwala? Ito, napakagandang tanong. Ang madalas na warning signs na ang mga warning signs na madalas binabaliwala yung pag may paninikip sa dibdib o kaya may parang nakadagan, yung konting kilos hinihingal, madaling mapagod, okay? At saka yung mabilis na tibok or palpitation, mabilis na tibok ng puso, at saka yung mga pag biglang nahilo ka o kaya sumakit yung batok mo, sumakit yung panga mo, galing sa puso, nag-radiate papunta sa panga, papunta dito sa kaliwang braso, o kaya naman ay papunta sa likod. Galing sa puso na masakit, papunta sa likod. Ayan. Mga signs po yan. Warning signs na madalas nababaliwala ng marami. Pero yan po ay palatandaan, sumisigaw na. Red flag na po yan. Red flag na binibigay, pinapaalala ng ating puso na, ayun, magpa-check up ka na, baguhin mo na yung diet mo, mag-exercise ka na, magpa-araw ka na, huwag ka nang magpuyat, huwag mag-overwork, i-manage ang stress kasi yan na po yung mga palatandaan. At huwag na kumain ng mga mahirap tunawin sa gabi. Kasi when food is not digested, again, ulitin ko, when food is not digested, it becomes poisons. It becomes poisons. Lalo na kung karne yan, makolesterol, mas lalapot yung dugo, mas maraming toxins sa dugo. Kasi yan po ang ma-absorb dun sa bituka mo. Yan ang ma-absorb sa bituka mo, papunta sa iba't ibang parts ng katawan, even to your heart and to your brain. So, nandyan na yan sa dugo. Okay? Next. Dok, pwede bang umatake sa puso habang natutulog? Yes, marami po yan ngayon.
Maraming natulog lang, hindi na gumising. Bakit? Kasi madaling araw inatake sa puso. Oo. O kaya naman ay late na kasi kumain, binangungot, o kaya naman ay nagbabara na, nahirapan huminga, tapos kasi yung kwarto ay kulang sa fresh air din, at saka stressful, at saka yung may mga grudges, yung emotional stress. Kapag ganyan, tapos may emotional stress na, poor pa yung diet, hindi pa nakakapag-exercise, ang iniinom ay soft drinks or mga commercial juices, ay talagang malapot ang dugo. Pag maalat pa yung kinakain kasi stress nga, kasi tandaan natin pag stress ka, naghahanap ka ng maalat. Yan ang mga sinyalis na stress ka. Pag stress ka, kumain ka ng maalat, tapos ang iniinom mo is soft drinks pa. Maraming sugar pa yun. Kulang na yung katawan mo ng pure water. Na yan sana magpapalabnaw ng dugo, magpapabilis ng sirkulasyon. Kaso kapag ganun natulog ka, busog, soft drinks ang ininom, malapot ang dugo, anytime, pwede kang atakehin sa puso. Okay? Sige, next. Ano ang pinakadelikadong oras ng araw para sa puso? Ang pinakadelikadong oras ng araw para sa puso is yung pahapon, gabi, at madaling araw. Pero ang pinakadelikado sa lahat dyan is yung madaling araw kasi tulog ang mga tao. Kapag sumakit ang heart mo na parang hindi ka na makahinga, o kaya naman ay parang nangiwi na yung or nagnumb parang na-paralyze na, wala ng energy yung kaliwa mo, tapos hindi ka naman makasigaw kasi madaling araw pa man din, tapos wala sa yung makatulong, yun ang pinakadelikadong oras. So, anytime kasi pwede naman throughout the day, pero kapag may nakakita sa'yo, pwede ka pang masalba. Pero kapag gabi, hating gabi, madaling araw, walang tao, tulog ang mga kasama mo, tapos hindi ka rin makasigaw kasi wala ka ng lakas. Minsan may mga nababagok kasi sa CR, 'di ba? O kaya na-slide, tapos or may sakit na sila sa puso dati, biglang na kung ano nangyari sa CR, hindi na sila nakasigaw, 'di ba? May mga cases na ganun, biglang bumabagsak. Oh, na-stroke yung iba, o kaya may na heart attack sa CR, may mga ganun. So, yung oras na yon na walang mga nakakakitang tao, madaling araw or gabi, yun po yung mga pinakadelikadong oras. So kapag ganun, kapag ikaw may history na, dapat may nag-aalalay talaga, may katabi ka na magbabantay sa iyo. Sa paghiga, sa pag-alalay sa pagpunta sa CR, etc. So kailangan agapan na, oo. Pero kailangan talaga may i-take din tayo mga supplements or mga pagkain or mga herbs para malusaw yung mga nakabara dyan. O kaya naman ay mapalabnaw natin yung dugo in a natural way. So, wag na nating antayin pa na lumala pa kasi ang pangit ng pakiramdam, ang pangit ng mangyayari, magastos, tapos mahirap sa hospital. O pag naoperahan o kaya na 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 50-50 ka, delikado. So, wag na natin paabutin doon. Habang maaga pa, habang malakas ka pa, baguhin na natin yung mga pagkain, yung lifestyle, yung mga gawi, yung mga sobra. Huwag tayong mag-overeating, overwork, sobrang sipag, stress, puyat, iwasan talaga yan. Okay? Mag-exercise. Mas maganda mag-exercise, maglakad para makatulong pa yan. Okay? Next. May connection ba ang puyat at biglang cardiac arrest? Yes. Malaki ang connection ng puyat at biglang cardiac arrest. Una, i-explain ko ang ibig sabihin ng cardiac arrest. Pag sinabing cardiac arrest, parang yung makina biglang tumigil. Oo. Biglang nawalan ng kuryente. Imaginin mo, nawalan ng kuryente yung puso mo, hindi na siya makapump, hindi na siya gumagana, di ba? So, bakit nangyayari 'yon? Una, sobrang pagod. Pangalawa, stress. Oo. Kulang sa fresh air, nag-electrify, nagcha-charge ang oxygen. Pag nasa
kwarto ka na kulang sa fresh air, wala kang mga indoor plants, hindi bukas ang bintana mo, naka-aircon ka palagi, hindi ka pa nag-exercise, tapos puyat pa, dinaanan pa ng matinding stress, pwede ka talagang ma-cardiac arrest. Ulitin ko po, ang cardiac arrest, biglang tumigil ang tibok ng puso. Parang namatay yung makina. Ganun po kadelikado ang puyat, stress, papunta sa cardiac arrest. Okay? Sige, next tayo. Pwede bang tahimik lang ang sakit sa puso hanggang huli na ang lahat? Yes, oo, pwede. May mga pagkakataon na silent lang talaga. Kahit ang high blood, hindi mo alam. 160 over 90, minsan 180 na pala, pero wala kang nararamdaman. Hindi ka nakakaramdam ng pagkahilo, parang normal lang sa'yo. May mga tao kasi na normal lang, minsan ang 150 over 100 sa kanila na BP, minsan normal lang yun sa kanila. May mga ganong tao. Tapos may mga taong hindi nila alam na yung BP nila sobrang taas pero hindi sila nahihilo. Pero dahil nga sa sobrang taas ng BP, may pumutok na ugat or may bumara or may kung anong naging irregular yung heartbeat o kaya nabarahan talaga. Tumigil yung daloy ng ng oxygen, yung nutrients, hindi na makadaloy yung dugo kasi may nakabara. Tapos pumipintig naman or nag-heartbeat naman, may heartbeat naman. Pero kapag bumara talaga yung mga cholesterol or mga plaque, yan. Pwede pong silensyo lang yan sa una. Pero bigla na lang bagsak. May mga taong ganyan po. So, pwedeng tahimik po talaga ang sakit sa puso. O may iba, tulog. Hindi na nagumising. Kasi nga, silensyo lang. Oo. Pero huli na ang lahat. Minsan, hindi na nga talaga makagising. So, napakapangit na karanasan po, di ba? Ang pait na karanasan sa mga kapamilya natin kung mangyari yun sa ating parents, sa nanay or tatay, lolo or lola. Kaya kapag narinig nyo to, i-share nyo po yung ating dinidiscuss sa mga kakilala nyo may sakit sa puso. I-share nyo habang pwede pa, habang may pagkakataon pa, habang malakas pa. Kasi mahirap talaga yung mga sukdulan na minsan hindi na nare-reverse. O kaya naman, na-reverse nga, gumastos ng millions. Gumastos ng malaki. Diba? Sige, next. Kung payat ako, safe na ba ako sa high blood at heart disease? Hindi rin po. Oo. Hindi basehan na payat ka, safe ka na sa high blood o kaya sa heart disease. Oo. Kasi pag payat ka, pwedeng malnourished ka. So kapag hindi rin na-nourish or nabibigyan ng sustansya yung puso, hindi rin nagiging flexible yung ugat at saka yung nerves. Kasi ang nerves parang mga wire yan from the brain going to the heart or to the different parts of the body. Kapag kulang tayo sa mga supplements, sa mga vitamins, minerals, for example, yung vitamin for the nerves is at saka heart at saka brain ay vitamin B complex. Saan yan nakukuha? Nakukuha po yan sa unpolished rice. Black rice, red rice, o yung mga pink rice, or basta unpolished, o hindi napaputi. O, yan po ang may bran layer. Nandyan yung mga pinakamasustansyang yung mga pinakamasustansyang part ng bigas, yung bran layer. So, kapag tayo ay malnourished o kaya medyo payat, sabihin natin, hindi naman ako mataba, hindi naman ako overweight or obese, kaya safe na ako sa high blood. Hindi. Mali pong akala yun. Oo. Any type of our body, let's say lean ka man or medyo sexy ka man, hindi po basehan na hindi ka magkakaroon ng high blood o kaya mga heart attack. Wag po nating isipin na ganun, okay naman yung aking katawan, hindi na ako magkaka-high blood. Kung mali rin naman yung kinakain mo at saka ma-cholesterol, kulang ka sa tubig, di ka rin nag-exercise, di ka nagpapaaraw, hindi ka nagdi-deep breathing or sarado, nasa close room ka palagi, ganun din po yun. Oo, ganun din po yun. So, kailangan din ng mga antioxidants kasi marami pong free radicals. Ang mga free radicals yan po ay parang mga
uh, taga-hijack or magnanakaw, mga tagagulo yan sa society, yung mga free radical. So, yung mga antioxidants, nandiyan po yan sa mga gulay, prutas, bean seeds na sa mga plants. So, kailangan tayo sa mga herbs, kailangan natin mag-take. Kasi, sabihin natin, okay naman yung timbang ko, nasa normal. Pero, nakatira ka sa mausok, nakatira ka sa maingay, hindi ka makatulog na maayos, di ba? Pwedeng tumaas yung BP mo. O, kaya malapot kung mahilig ka sa mga prenito, sa mga seed oils, mataas sa sugar, di ba? Normal nga yung timbang mo, pero yung klase ng dugo mo is malapot. Hindi talaga safe 'yun. Okay? So pwede kang tamaan ng hypertension or heart attack later on. Sige, next tayo. Masama ba talaga ang itlog sa may high cholesterol? Ganito, ang masasabi ko kasi, ang itlog ngayon, galing yan sa mga inahing manok na pinatuka. Alam niyo yung mga feeds ngayon, yung corn, genetically modified na po yun. GMO, genetically modified corn. At minsan, hinahaluan din nila ng genetically modified soy. Bakit ito yung mga binibigay nila? Kasi ito yung matataas sa protein. Ito yung kailangan para bumilis lumaki yung manok. Masustansya naman sana kasi complete protein. Yung may 9 amino acids, essential amino acids yun. Kaso lang, genetically modified na nga siya, hindi na natural. O, hindi siya natural. So, anything na pinasok sa katawan mo na hindi natural, it will cause unnatural effect also. So, kung yun ang pinapakain, genetically modified, GMO, corn and soy, dun sa mga manok, anong asahan mo sa itlog? Siyempre, nasira, nag-shift na or nag-change na rin yung genes nun. Pwede yun later on magkaroon ng abnormality sa katawan mo pag kinain mo yun. Okay? So, ang mga manok din ngayon, lalaking manok, rooster yun ha, pag binigyan ng laying mass, nangingitlog na rin. Nangingitlog na rin. Imaginein mo, lalaking manok, binigyan ng patuka, pampaitlog, nangingitlog. Anong klase yun? Ibig sabihin, mataas sa estrogen yung feeds na yun. Di ba? Mag-wonder ka, magtataka, bakit nangingitlog lalaking manok? Tapos kakainin mo? Ano sa tingin mo, natural kaya yun? Oh. May mga nagsabi naman, oh, how about doc yung organic egg? So ganito yun. There's no such thing as organic egg. Pumunta po kami sa Batangas at dito sa amin, sa Kamsur, marami din po dito mga poultry na nag-aalaga ng mga manok. Then, tinanong namin, in-interview namin yung mga may-ari kung yung mga inahing manok o kaya yung mga sisiw nung sila ay yung mga baby pa sila, yung mga inahing manok sa organic egg, nung baby pa ba sila ay organic ba talaga sila or native ba talaga sila? Karamihan sa kanila, halos lahat actually, hindi naman native or organic. Chinik booster sila. Chinik booster. So, alam nyo, kapag hindi natin i-background check yung laman ng mga kinakain, kahit sabihin natin hindi itlog, sa mga food labels, pag hindi natin i-background check, minsan doon tayo madadali. Okay? So, kaya itong itlog, sa akin, dati favorite namin yan. Pero yung misis ko kasi, meron siya may lahi silang cancer at meron siya maraming bukol sa breast. So, ayaw niya magpa-opera, kaya nag-change lang siya ng diet. Pinag-aralan niya kung paano. So, favorite niya talaga yung itlog. At to the point nga na, kasi nga, nalaman namin na hindi maganda yung mga itlog na, sabi niya, sige, organic egg na lang. Di nag-organic egg. Kumain kami dun sa may poultry, farm dun sa kaibigan namin sa Batangas. 3 days. After 3 days, wala na sanang bukol yung breast ng asawa ko. Nung kumain ng 3 days na sunod-sunod itlog, nagkaroon pa rin ng bukol. So, yun. Pero hindi ko yan pinagbabawala. It's up to you. It's up to you. Pakiramdaman nyo yung inyong katawan, pero para sa akin, sa aking research, hindi na talaga safe. Oo. Mas maganda, ang ipalit na lang natin yung mga nuts, yung mga beans, yun po ang mas safe kaysa sa itlog. Okay?
Pero it's up to you. Hindi ko kayo pagbabawalan. It's up to you. Okay? Sige, next. Doc, masama ba ang kape sa puso o fake news lang? Ayun, medyo nadaanan ko to kanina. Ang kape po kasi mataas niyan ang caffeine, di ba? Caffeine content. Ang caffeine is stimulant. Ang chocolate, ang soft drinks, ano pa ba? Yung energy drinks, lahat yan may caffeine. So, itong caffeine, ang ginagawa niya, pinapataas niya yung energy level mo. Actually, tinatap niya yung adrenal glands mo. Di ba narinig niyo na yung adrenaline rush? Kapag emergency, naka-fight or flight mode ka. Ibig sabihin, kaya mong magpasan ng refrigerator ng biglaan o kaya tumakbo ng mabilis. Let's say, pag hinahabol ka ng aso. Kasi adrenaline rush yan. The same, ganun na ganun ang ginagawa ng kape. Lahat ng stimulant, parehong-pareho. Ngayon, syempre, yung mga kakaibang hindi mo magawa in a normal situation, ginagawa ng caffeine, nagiging parang may superpower ka, di ba? So, syempre, huhugot yun ng raw materials, minerals, sustansya. Like for example, magnesium. Huhugot yan ng magnesium sa katawan mo. Dinideplete ng caffeine ng mga stimulant na yan yung magnesium. Ang magnesium, ito yung pampakalma. May calming effect itong mineral na to. At ito yung pinaka-depleted sa lahat ng mineral sa atin ngayon. Magnesium. So, kapag kulang ka nito, mabilis tumaas ang blood pressure. Nagkakaroon ng high blood pressure. Nagkakaroon ng problema sa puso. Nagpapalpitate. Okay? So, totoo po yun na hindi po talaga mas maganda ang kape. Hindi po maganda ang kape. Ang gamit ng kape is for cleansing. Mapansin nyo, pag mahilig kayo sa kape, ihi kayo ng ihi. Diuretic po yan. Pang-cleansing po kasi talaga ang purpose niyan. Ginawa yan pang cleansing ng liver, ng kidneys. Pero kapag ihi ka ng ihi dahil sa kape, na hindi kasi ginagawa mong beverage, hindi na pang cleansing, inaaraw-araw mo talaga, pati yung mga potassium, magnesium, madideplete. Naiihi po yan, sabay yan doon. Yung mga electrolytes. Kaya later on, pwede kang nangingimay, nagnanam, namamanhid or tusok-tusok dahil dyan sa kape. Okay? So, ulitin ko, hindi po talaga maganda yung kape. Sige, next. Next question tayo. So, I think okay na. Okay? So, mas delikado ba ang gamot kaysa sa mismong sakit? Pareho naman po sila delikado. Yung drugs kasi, lahat yan may side effect. Ang tawag ko dyan, reaction inducer. Tagagawa ng reaction. Sa paulit-ulit na sinasanay mo yung katawan mo dyan, yung root cause hindi naman ina-ascertain, hindi naman ina-address. So, magiging dependent ka na talaga dyan, lifetime. So, tapos, sinisira niyan yung ating mga good bacteria, microbiome, gut microbiome. Yung mga gamot, sinisira niya yung liver, yung kidneys, yung ating bituka, yung gut microbiome, yung ating buto, yung ating dugo, yung ating brain, at iba't ibang organs. Pero hindi naman po yan mangyayari yung matinding side effect in just 1 year, 2 years, 5 years, hindi. Long term din po yan kasi maliliit lang naman na dosage yan. Pero again, still, hindi po yan. Chemical kasi yan eh. Hindi tayo deficient sa chemical. Deficient tayo sa nutrients. So, hindi po maganda talaga ang gamot. Kahit anong gamot, lahat yan may side effect. Okay? So, ngayon, alin mas delikado, yung gamot o mismong sakit? Pareho po. Para sa akin, pareho pong delikado. Kasi kung may sakit ka na sa puso, inasa mo pa sa gamot, hindi mo kinorek yung lifestyle, yung bad habits, yung wrong habits, yung mga maling pinapasok sa katawan, hindi nakakapag-exercise, puyat, stress, talagang delikado yun pareho. Pag may sakit ka na, inasa mo pa sa gamot, double jeopardy ang tawag doon. Double kill, kumbaga sa mga games. Di ba? Kasi hindi naman talaga ito, for emergency cases, take note to ang mga gamot for emergency cases, okay lang po yan. Para sa akin okay lang. Kasi to save lives, okay lang. Emergency eh. Pero kung
chronic na or ibig sabihin pangmatagalan, lifetime maintenance na, hindi maganda yun. Kasi talagang marami ang side effect niyan. Yung buto mo magiging marupok. Marupok kasi acidic po yan. Lahat ng gamot, generally acidic po yan. Okay? Sige. Next. Totoo bang ang high blood ay sakit ng mayayaman at stress lang? Dati ganun siya. Oo. Sinasabi na ang high blood sakit daw ng nasa alta sosyedad, mataas na nasa mataas na estado ng buhay. Pero ngayon hindi na po. Bata, may edad, mahirap, mayaman, stress o wala, pare-pareho po 'yan pwedeng magka-high blood. Kasi marami naman po ang factors bakit nagkaka-high blood. Oo. 'Yun, nabanggit ko na. Kung mahilig sa asukal, mahilig sa sobrang asin, kulang sa tubig, kulang sa exercise. O 'yun. Tapos puyat. Kahit hindi naman sila stress, hindi naman din sila mayaman, pwede talaga. Pwede kahit sino tamaan ng high blood. Okay? So, ayan po. May questions pa tayo? Meron pa bang next? Sige, next tayo. Meron pa ba tayong mga questions? Okay. So I think wala na. So maraming salamat sa mga meron pa. Sige. Ano ang pinakaunang dapat ayusin para gumaling ang puso? Pagkain, stress o tulog? Ano ang pinakaunang dapat ayusin para gumaling ang puso? Pagkain, stress o tulog? Magandang tanong. Okay. So ang pinakaunang dapat ayusin walang iba kundi pagkain. Kasi nga you are what you eat. Yung kinakain mo, yun yung magiging dugo mo. At yung dugo kapag malapot dahil nga mataas ang cholesterol, kulang ka sa tubig, magbabara yan. Kikipot yung daluyan ng dugo, yung mga blood vessel, tataas ang presyon, di ba? So ang stress kasi may panlaban naman ng katawan natin. Kaya nating makapag-rest naman. Pero yung pagkain yan talaga yung nagiging dugo natin. Yung tulog, pwede rin naman kasi hindi ka naman agad-agad magka-high blood dahil lang sa tulog. Kasi normally, kahit pag nagpuyat ka, aantukin ka. So maghahanap ang katawan mo ng time na mag-repair siya normally. Kahit hindi mo pa gusto matulog, hihilahin ka talaga sa higaan kasi nagpuyat ka. Magre-repair talaga siya. Kaya ang pinaka-importante, ayusin. Dapat unang ayusin, walang iba kundi pagkain. Yung diet mo. Kasi kung makolesterol yan, mamantika yan, deep fry yan, at saka mga karne, tsaka hard to digest, kinain mo sa gabi. Yan. When food is not digested, it becomes poisons. Okay? Sige, next. May natural way pa ba or may natural way ba para pababain ang BP without biglang tanggal ng gamot? Yes, meron. Napakaganda ng tanong na yan. Mayroon po tayong natural way para mapababa yung blood pressure na hindi naman bibiglaing tanggalin yung maintenance. Oo. Mayroon po tayong mga supplements. May mga supplements po tayo kagaya ng Heartwell na ito po, kagaya nito, ito po ay may mga ingredients kagaya ng hawthornberry na napakataas ng antioxidant. Napakataas ng antioxidant. Nire-repair niya yung mga sira sa ating puso, sa mga daluyan ng dugo. Oo. So, malaki ang tulong ng mga supplements na kagaya nito, Heartwell. Bakit? Kasi ito yung magiging replacement mo. Pero gradual lang po, dahan-dahan lang. Huwag natin bibiglaing tanggalin yung maintenance na binigay sa inyo ng doktor na walang ipapalit. Tandaan niyo po yun hindi natin pwedeng tanggalin bigla na walang ipapalit. Okay? And dapat dahan-dahan. Gradual po. Okay? At tandaan, kanina napaka-importanting ayusin yung una, pagkain. Huwag din nating iasa, mayroon na akong supplement, Doc.
Okay na ba na tuloy-tuloy pa rin ako dun sa mga ano ko, lechon, mga favorite ko, mamantika, prinito, hindi. Iwasan na po natin yun. Okay? Kung gusto mo talagang gumaling, lahat po ng mga areas na dapat ayusin, ayusin na po natin. Okay? Hindi naman po ito magic. Yung mga supplements, hindi po yan magic. May proseso din. Okay? So, ang number one actually na pinapagawa ko kapag malala na yung mga sakit, ah, kapag may high blood o kaya sakit sa puso or na-stroke or anything na mga malala, pinapa-cleansing ko po talaga. Oo. Cleansing, gut reset, in other words. Gut reset. Bakit? Kasi, alam niyo po, yung mga pagkain na hindi natunaw, nandyan lang yan sa bituka. Pag yung pagkain na walang fiber, nandyan lang din sa bituka. Yung mga pagkain mataas sa cholesterol, nandyan din sa bituka kasi nga walang fiber. Ang nagtatanggal ng cholesterol yung mga fiber, di ba? So, kapag nandyan lang madikit yan, imagine niyo yung kaldero, nagprito ka, di ba may mantika yun? Parehas lang din po yung mga saturated fats na yan doon sa intestinal lining natin. Sa bituka natin, mayroong malapot na parang grasa din dyan. Oo. Dahil nga sa mga years or decades na mga maling kinain, kulang sa fiber, cholesterol, mantika, o more on animal products ang kinakain, yan po ang nangyayari. Parang grasa, malapot, madikit. At yan po ang nagsisip through or na-absorb papunta sa dugo. At yan ay ikot-ikot. Yan ang nagiging dugo mo kasi you are what you eat nga. Kung ano yung kinain mo, yun yung magiging dugo. So, ang nangyayari po, tataas yung cholesterol. Bakit tumaas ang cholesterol? Bakit nagka-high blood? Kasi nga, yung mga maling pagkain na nandyan sa bituka, nagsisip through. Nai-absorb doon. Kaya yan, tumataas sa dugo. Pag nagpa-blood chem, uy, ang taas ng LDL ko, ang taas ng bad cholesterol ko, ang taas ng triglycerides ko. Bakit? Kasi yun yung kinakain mo eh. Di ba? So, anong ang gagawin natin? Anong natural way? Una, i-cleansing natin kasi hindi naman po yan mabilis matanggal. O na, Doc, 1 month na ako nagugulay-gulay. Bakit yung BP ko ganun pa rin? Kasi nga, nakatambak pa rin. Madikit na po yun doon. Imagine niyo yung grasa o mga mantika na sobrang ilang taon na hindi nakuskus ng sabon o kaya ng mga alkaline. Yan kasi yung pangsabon, alkaline eh. Hindi po yan matatanggal. Mucoid plaque ang tawag namin dyan. So, kailangan po natin ng mga juices, herbs, supplements na pang-cleansing na specialized dyan sa bituka. Kasi yan po ang boundary between the digested foods, yung mga natunaw na pagkain, papunta sa dugo. So kapag marumi yan, pati yung dumi, yung toxins, na-absorb. Pati yung cholesterol, nakakarating dun sa mga ugat-ugat. Kaya nga, pag nag-blood chem, mataas ang cholesterol. Di ba? Mataas ang BP. Kasi nga, may nakakabara, may nakakaharang. So, ang ginagawa ko dyan, cleansing. That's the natural way. Another thing, baguhin yung diet. Kung gusto talagang gumaling na wala ng maintenance, baguhin yung diet. Mag-exercise, magpa-araw, kahit walking lang, magpapawis. Kung hindi kaya maglakad kasi medyo talagang mahina pa, pwede mag-steam bath. Okay? Pero kailangan may guidance pa rin. Closely monitored ng mga expert kagaya namin, naturopathic doctor. Okay? So yan po ang mga simpleng paraan para mapababa natin. Inom ng tubig. Inom ng tubig, maraming tubig kasi yan yung magpapalabnaw ng dugo. Okay? Pwede rin kumain ng mga raw na garlic, bawang, sibuyas. Yan po ang makakatulong pababain yung BP natin. Okay? So at saka yung mga mapapait na mga gulay or mga herbs, bitter herbs, nakakapag pa-alive or pa-buhay po yan ng ating liver. Kasi ang liver po tumutunaw ng mga taba, yung gallbladder ganun din po. So yan magre-regulate ng ating cholesterol level. So, yan po ang ating mga natural na paraan para bumaba. Ano naman yung ano ang ginagawa mo araw-araw na unti-unting sumisira sa puso mo? Ano yung mga ginagawa natin araw-araw na unti-unting sumisira sa puso natin o sa puso ninyo? Okay? Yung pagpupuyat. Kasi, imbis na itulog na, i-repair na ng katawan mo, kasi kahit ang puso, tulog ka or gising ka, nagpa-pump talaga siya, di ba? Pero
kailangan niya, hinahati kasi nila yan eh. May 1/3 nagtatrabaho, yung 1/3 nagre-recharge, yung 1/3 nagre-repair. So, kailangan talaga yan, parang cellphone lang, kailangan mag-recharge. So, ano yung mga gawain or trabaho or mga practices na nakakasira sa ating puso? Puyat. Ano pa? Stress. Kaya i-manage yung stress. Ano yung mga pang-stress management? Magpa-massage, mag-jogging, makinig sa music o music therapy, magpa-araw, oo, pumunta sa tabi ng dagat o magpahangin. So, yung mga simpleng walking together with your partner, nakaka-relax yan. Magkikwentuhan, magpapahangin, nakaka-relax yan. Inom ng tubig, mga tsaa, ayan, nakakatulong po yan para mabawasan yung stress. Vitamin C, napa-flush out din po yung mga toxins. Okay? So, stress, puyat, iwasan natin yan. Yun yung mga nakakasira sa puso. Maaalat, sobrang asukal, matatamis, o yung mga soft drinks, yung mga commercial juices, o yung mga refined carbs, o kapag walang mga fiber, o kapag walang gulay yung kinakain mo, puro karne, isda, itlog, puro animal products, high in saturated fats po yan. So, iwasan natin yung mga bagay na yan kasi yan yung sisira sa ating puso. And later on, marirealize mo, aanihin mo na yung ginagawa mo or ginawa mo dati. Okay? Sige, next. Hindi ka namamatay sa heart attack, namamatay ka sa ignorance. Totoo po yun. Hindi ka namamatay sa heart attack. Karamihan, una, ignorante or kulang ang kaalaman. Kulang sa kaalaman. Lahat po kasi may sinasabi nga, di ba? Ligtas ang may alam. Ligtas ang may alam. Knowledge is power. Kasi nga, kapag ikaw, yung katawan mo mismo, hindi mo alam ang paano pag-alaga, parang sasakyan lang yun eh. Hindi mo pinapaliguan, hindi mo chine-change oil, hindi mo binibigyan ng tamang fuel, eh talagang mabilis masira yan. Sayang, di ba? Sayang. So, yung pagiging ignorante or kakulangan ng kaalaman, delikado po yan. Yan yung makamamatay. Yan ang ikamamatay mo. Okay? So, mas maganda po maging health conscious. O habang bata pa, habang may panahon pa, i-correct na po natin yung mga lifestyle and practices na mali, pati yung mga diet. Okay? Next. Meron pa po ba kayong mga katanungan? Meron pa po ba tayong tanong? Okay, so parang wala na yatang mga katanungan. Thank you so much sa mga taga-subaybay, sa mga nanood sa atin. I hope na i-share nyo ito sa ating mga kaibigan, kakilala, relatives. Kasi marami po, again, ulitin ko, marami po ang namamatay dahil sa kulang sa kaalaman. Marami nagkakasakit, maraming hindi gumagaling, marami ang sumubok, marami nang sinubukan pero hindi gumagaling. Bakit? Dahil sa kakulangan ng kaalaman. Okay? So, knowledge is power. So, ngayon po, invite ko po kayo sa aming online class, tinatawag kong online health class. Pwede po kayo sumali or mag-join sa free online class namin, How to Heal Naturally and Live Longer Without Disease. At ito po yung ating website. Para makasali po kayo sa free online class natin, market.clicknamics.com/natural-healing-class. Then, slash. So, yan po ang pasukan ninyong website. Ulitin ko, market.clicknamics.com/natural-healing-class, then slash. So, dyan po kayo pwede makaregister for free sa ating online health class. So, I hope na nabigyan po namin kayo ng mga kaalaman. At tandaan po natin, lahat po ay pwedeng ma-reverse. Kahit anong sakit. Oo. May pag-asa pa po. Kahit may sakit ka, kahit ano pa yung sakit mo, may malalakang sakit sa puso, may pag-asa. Basta tayo po ay manalangin din sa ating Panginoon. Huwag nating kalimutan yung may lalang natin kasi siya rin ang magbibigay sa atin ng tamang tao para matulungan ka. Kung let's say may malalakang sakit. Okay? Mag-pray or magdasal, magbasa ng Bible,
at kumain ng tama, uminom ng tamang tubig, maglakad-lakad or mag-exercise, magpaaraw, matulog ng tama. Yan po ang mga simple, walang bayad, mga practical po. So, lahat ng bagay, pwede po natin mabigyan ng solusyon. So, wag po kayong mawawalan ng pag-asa kasi meron po tayong mga natural na paraan na ibinigay ang Panginoon. May mga halaman, gamot, may mga natural substances na pwedeng ibigay sa inyo kahit ano pa yung mga karamdaman nyo. So I hope nakatulong po kami. Hanggat dito na lang. Maraming salamat. So join po kayo sa ating free online class. Ulitin ko, ang topic namin is how to heal naturally and live longer without diseases. Paano gumaling in a natural way. Sa natural na paraan na walang na humaba ang buhay na walang mga sakit-sakit or karamdaman. Ang website, ang link kung saan kayo pwede mag-register, market.clicknomics.com/natural-healing-class then /. So, maraming salamat at hanggat sa muli. Kumusta na ba ang tibok ng puso mo? Sa bawat hakbang ng buhay gusto mong todo, ngunit ang stress at alat ay kalaban. Totoo, alaga